Ipinasabina na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President dahil sa kanilang muling pagliban sa pagdinig tungkol sa mga issue sa budget utilization ng kanilang tanggapan. Ang detalye niyan sa sentro ng balita ni Melales Moras, live. Angelique, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy itong talakayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability patungkol nga sa mga issue sa budget utilization ng OVP maging ng DepEd. Sa mga hanggang mamayang hapon, Angelique, inaasahan nating marami pang mga issue na matatalakay hinggil nga rito. Pasado 10:00 ng umaga kanina nang umarangkada ang ikatlong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa mga issue sa budget utilization ng Office of the Vice President kasama ang Department of Education noong si Vice President Sara Duterte pa ang namumuno rito. Sa simula pa lang, dismayado na ang ilang kongresista dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga opisyal na inambitahan nila, partikular na mula sa OVP. Kaya naman, ipinasabina na sila ng komite. 6 na opisyal nga mula sa Office of the Vice President ang may sabina na at maharap pa sa lookout bulletin order. Kasunod niyan, isa sa mga pangunahing busisisi ng mga kongresista ang mga patakaran ng Commission on Audit. Partikular na sa issue ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Bakit daw kasi hinahayaan ng COA na nagsusumite lang ng basta-basta acknowledgement receipts ang ahensya na hindi nila sinisiyasat kung mo ba o hindi. Tugon naman ng COA, hindi ito kasama sa kanilang mandato at more on documentary requirements ang isinasama sa kanilang mga audit. Napag-usapan kasi ang rental ng safe houses sa pagdinig na kasama sa mga ginastusan ng OVP sa kanilang confidential funds noon. Bagay na questionable ang halaga para sa mga kongresista. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Committee Chair Joel Chua. Ang Kongreso ang guardian of public funds. Ang investigasyon ng government transaction is a proper exercise of the power of inquiry. Kabilang sa mga transaksyong ito, ang government agencies created by Congress and officers whose positions are within the power of Congress to regulate or even abolish, since Congress has authority to inquire into the operations of the executive branch. It would be incongruous to hold that the power of inquiry does not extend to executive officials who are the most familiar with and informed on executive operations. Nararapat lamang na maipatawag ang mga empleyado ng executive na mas nakakaalam ng mga transaksyong pinasok nila. Angelique, kanina ay naglabas naman ng position paper ang OVP na pirmado ng ilan nilang opisyal kasama na nga itong pinapasabina ng komite. At ang sabi nga nila, duda sila dun sa jurisdiction ng House Committee on Good Government and Public Accountability na magsagawa ng hearing hinggil nga sa issue nito para sa kanila kasi ay unnecessary yan. At ang iginigit nga nila ay may ongoing na silang explanation at papaliwanag din sila sa Commission on Audit hinggil nga sa issue ng confidential funds at iba pa patungkol dito nga sa budget utilization ng OVP. Angelique? Yes, Mela, bukod dito sa OVP, meron pa bang ibang ahensya ng gobyerno na ipapatawag ang komite para rin alamin ang kanilang budget utilization? Angelique, dito nga sa ongoing na pagdinig, meron din dito nga mga opisyal ng Department of Education na binubusisi nga ng mga kongresista, particularly dito yung under nung term ni Vice President Sara Duterte nung siya ay kalihim pa ng DepEd. Pero Angelique, tama ka nga, no? Bukod sa COA, ay inaasahan natin na sa mga susunod na pagdinig, may mga iba pang opisyal na ipapatawag ang Kamara hinggil nga dito sa makakasagot at makakapagbigay ng mas marami pang impormasyon dito nga sa iniimbestigahan nilang budget utilization ng Office of the Vice President na sinasama na nga rin ito nga sa DepEd para mas maliwanagan pa sila sa usapin. Kasi Angelique, no, ang sinasabi nga
ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Gusto lang naman nilang mapanaig yung katotohanan dito at in aid of legislation umano ito kung may mga hindi dapat na mga gusot dito nga sa mga kasalukuyan nating batas, kung masyado bang maluwag yung mga patakaran sa confidential funds. Yan yung gusto nilang tugunan para sa mga susunod na pagkakataon ay hindi na nga maulit yung mga nakikita nilang umano'y maanomalya. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.